Magandang araw po sa inyo, Sir Sid. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Gero. Kasalukuyang nakatira sa karatig lugar ng Visayas, malapit sa bundok Madyaas ng Panay. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko noon sa kagubatan. Naalala ko pa nung 24 anyos pa lang ako noon. Nang pumasok sa liblib ng kakahuyan para maghanap ng mga panggatong na gagamitin para sa piyesta ng Santo Niño. Kaugalian kasi sa amin na ipagdaos ang ati-atihan taon-taon dito sa Panay at ilang lalawigan ng Aklan. Marami sa aming mga katutubo ang naniniwala sa Diyos na kayang magbigay ng mga biyaya, himala at kapangyarihan na makapagpapagaling ng may kapansanan. Nakapatong sa balikat ko ang lubid na gagamitin ko para sa mga kahoy na mapupulot ko sa kakahuyan. Naglalakad ako noon patungo sa trosuhan para doon manguha ng mga tuyong balat ng kahoy at mga panggatong. Habang papalapit na ako sa aking paroroonan, nakarinig ako ng paminsan-minsang pagtawa ng bata at sumasabay ang boses niya sa kakaibang ingay ng kapaligiran. Hindi naman ako sigurado sa naririnig ko, kaya pinagpatuloy ko ang paglalakad hanggang makatanaw ng malaki at napakatangkad na maputing lalaki na naglalakad patungo sa dilim. Saglit akong napahinto para sundan ng tingin ang misteryosong nilalang nang bigla itong maglaho sa malaking puno. Tumago siya roon at hindi na mahagilap ng aking paningin. Hindi ako makapaniwala ng mga sandaling iyon at agad kinuskos ang mga mata para patunayan sa sarili na hindi guni-guni ang lahat. Subalit bumulagta ako sa lupa nang tumambad sa aking harapan ang napakaitim na figura na kasing tangkad ng ordinaryong tao. Napakadilim niyang tingnan. Hindi ko mapinta ang kanyang itsura maliban sa pula niyang mga mata na malalim na nakatitig sa akin. Umaibabaw siya sa katawan ko at naglalaway na gumagapang ang maitim at mahaba niyang daliri sa aking tiyan, paakyat sa leeg. Sinakal niya ako. Dinilaan sa muka bago ako muling makarinig ng pagtawa ng bata sa kawalan. Tansya ko na nasa malapit lang ang tinig niya. Nawala ang atensyon sa akin ng itim na nilalang. Nagpalinga-linga siya sa paligid na parang nagpapanik. Bigla na lang siyang tumayo at sumuksok sa anino ng mga puno. Nanginginig ako sa takot habang hingal na pinagmamastang maglaho sa dilim ang nakakatakot na taong itim. Ilang saglit pa huminto ang ingay sa kapaligiran, kasunod ng pagliparan ng mga patay na dahon. Maliksi kong dinampot ang lubid na sana ay gagamitin ko sa mga mapupulot kong kahoy. Tumakbo ko ng mabilis at hindi lumingon sa pinanggalingan hanggang mapatid ako sa ugat ng puno at nagpagulong-gulong sa damuhan. Tumama ang ulo ko sa putol na puno bago muling magpagulong-gulong at patalikod na napahiga sa damuhan. Nangingilo ako. Pinipilit kong tumayo. Sinubukan ko ring huwag pumikit at sumigaw ng pagsaklolo. Subalit unti-unti akong nawala ng malay. Bago pa ako tuluyang mapapikit, nakita ko ang malit na nilalang na masayang nakasakay sa malit na kakaibang hayop na para niyang kabayo. Nilapitan niya ako at hinawakan sa ulo. Saglit akong napapikit para pakiramdaman ang haplos ng bata at sa pagdilat ko, wala na ang malit na nilalang. Hindi ako makakilos. Nanlaki ang mata ko nang may mabigat na bagay ang biglang tumama sa aking likuran, dahilan ng pagkablangko ng aking paningin. Ginising ako ng malamig na hangin sa kagubatan, kung saan napapaligiran ako ng mga pantay na puno at mga hayop. May mga bangkay rin ng tao malapit sa pulang lawa na animoy dugo ng mga namatay sa tubig. Presko ang dugong nahawakan ko sa damuhan. Nang mapabangon ako, hindi ko inaasahan na makikita ko ulit doon ang maitim na nilalang na biglang umahon sa pulang tubig ng lawa. Mas nakakatakot ang itsura niya kaysa noong una ko siyang nakita.
Nakangiti siya habang naglalakad sa ibabaw ng pulang tubig. Habang naglalakad ang nakakatakot na nilalang, papalapit sa akin. Isa-isa niyang inaapak-apakan. Dinurog-durog ang ulo ng mga patay na tao at hayop na nakaharang sa kanyang dinaraanan. Wala rin awang pinagkakalmot ang mga patay hanggang makalapit na siya sa akin. Katulad kanina, nakarinig ako ng paparating na tunog. Kakaibang ingay na malabanal. Subalit bago pa dumating sa malapit ang kakaibang tunog na iyon, ilang beses na akong pinagtataga sa tiyan ng itim na nilalang. Tanaw ko sa kanyang magkabilang kamay ang ilan sa mga laman loob ko. Dinidilaan niya iyon nang nakangiti. Sininghot ang dugo na parang nakaka-addict na droga. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makagalaw. Wala akong magawa kundi pagmasdan ang mga hindi makataong gawain ng itim na nilalang na kanina pa kinakain ng mga nakuwang bituka at laman sa akin tiyan. Ilang saglit pa, bigla na lang niya akong sinampal at sinakal. Piniga niya ang leg ko at iningat gamit ang kanan niyang kamay. Ninitian niya ako nang nakakaloko bago inihagi sa pulang lawa. Tanaw ko ang sarili ko sa hindi ko maipaliwanag na panahon. Unti-unting nilulunod sa tubig dugo. Napupunit roon sa ilalim ng pulang lawa ang balat ko na parang sinusunog sa asido. Ilang saglit pa, nakakita ako ng liwanag na kasing lang ng kulisap. Moba iyon sa tubig. Lumangoy patungo sa akin at nang makadapo na ito sa aking katawan, bigla akong nanghina at nawala ng ulirat. Gero, gumising ka. Dinig ko habang unti-unting dumidilat ang mga mata ko. Mula sa malabong paningin, natanaw ko ang maliit na nilalang sa bungad ng aking muka. Nakangiti siya ng matamis. Gero! Gero! At muli ako nawala ng malay. Kwento sa akin ni Haram, nakita raw niya ako na walang malay sa kakahuyan, na nagdurugo ang ulo. Nung una, inakala niya na patay na ako dahil hindi na ako gumagalaw. Subalit bigla na lang raw umangat ang katawan ko ng ilang saglit sa ere bago bumagsak sa damuhan. Tila daw, nire-revive ako ng maliit na liwanag doon. Natatandaan ko na ginigising ako noon ni Haram bago ko namukhaan ng maliit na bata na kawangis si Santo Niño. Subalit nang itanong ko sa kanya kung may kasama ba siyang bata nung unang araw na matagpuan niya ako, ang nasabi niya lang ay wala at baka nahihibang lang ako dahil sa lakas ng pagkakauntog ko. Naniniwala akong hindi lang panaginip ang mga nangyari sa akin doon sa trosuhan. Hindi ako tumigil hanggat di ko napapatunayan sa sarili ko na katotohanan lahat at alam kong may kahulugan ang mga nangyari noon sa akin. Isang araw, binalikan ko ang kagubatan. Naghintay ako roon at nagbabaka sakaling marinig ulit ang kakaibang tunog. Ngunit iba ang nakita ko. Nakakaduwal, nakakakilabot at hindi makatao. Wala akong masabi nung mga oras na iyon. Puno ako ng takot habang nalalaki ang mga mata sa nakikita. Nagsitayuan pa ang mga balahibo ko sa katawan nang makita ang malilit na nilalang na nilalamutak ang katawang lupa ng batang lalaki sa damuhan. Malinaw na malinaw sa paningin ko ang mga nasaksihan ko. Hindi iyon isang panaginip, kundi isang karanasan na hindi ko malilimutan. Dadaling ko hanggang kamatayan hanggat may nakababalaghang bumabalot sa daigdig. Inihilamos ko ang magkabila akong palad at saglit na huminga ng malalim. Maya-maya lang napatakip bibig ako at napatras ng lakad. Nang mag-anyong itim na baboy ramo ang kakaibang bata na kasing laki lang ng 2 taong gulang na paslit. Daan-daan naglakad ang baboy ramo papunta sa dilim. Iniwan niya ang patay na bata sa damuhan at kagaya ng taong itim, naglahaw ang malit na nilang sa kawalan. Saklolo, tulungan niyo ako!
Sigaw naman ng lalaki na sumira sa nakakabinging katahimikan. Nagpanik ako. Nakarinig ako ng pagtakbo na papalapit kung nasaan ako. Nanaisin ko na sana ang tumakas sa madilim na gubat. Ngunit pinanghinaan ako ng loob at napako sa pagkakatayo. Tulungan mo ko! Ani ng lalaking papalapit sa akin. Duguan at putol ang kanang kamay. 3 hakbang akong napatras bago siya inilipad ng napakaliksing nilalang na hindi ko man lang namalayan kung saan nagmula. Hindi ko rin naaninag ang itsura dahil sa pagkabigla. Napakaripas ako ng takbo nang maiwan ang pugot na ulo ng lalaki sa harapan ko. Nawalan ako ng boses. Kahit gusto kong sumigaw, katulad nitong nakaraang mga araw, hindi ako tumingin. Lumingon kung saan ako naroon kanina. Dagli lang akong tumakbo at maingat na binaybay pabalik ang nayon. Gero, saan ka nang ba galing? At bakit takot ka? Saglit akong napahinto nang makita si Haram, kapatid ko, na patungo sa kagubatan. Inabol ko siya at pinigilang magpunta sa gubat. Huwag ka nang tumuloy, Haram. Mapanganib sa kagubatan na iyan. Ani ko habang natatakot na nakatingin sa madilim na kakahuyan. Ano bang sinasabi mo, Gero? Diyan lang ako sa sagingan nila Manong Salve. May kukunin lang ako. Ang wika niya at nagpatuloy na sa paglalakad. Biglang naghalo ang takot at pagkabahala ko. Bigo kong napigilan si Haram. Sinamahan ko siya bumalik sa kakahuyan. Kahit natatakot ako at narating namin ang sagingan, pero wala man lang nangyaring masama sa amin. Iniisip kong ilusyon ko lang ang lahat, pero hindi pa rin ako nagpakampante. Maligot pa rin na nagmamatsyag ang mga mata ko sa paligid. Pakiramdam ko, nasa tabi-tabi lang ang mga nilalang na nakita ko sa trosohan kanina. Makalipas ang 2 araw, hindi na ako bumalik sa kakahuyan at nangangabang lumabas ng bahay dahil sa mga masasamang pangitain na ayaw kong lubayan. Hanggang isang gabi, nakita ko ng lumulutang na liwanag sa labas ng aming bahay. Patungo iyon sa bakuran nila Mang Salve at doon muli kong nakita ang maliit na nilalang na nakasakay sa kakaibang hayop na para niyang kabayo. Huwag kang maingay, Gero. Ninyong buhay ang nakikita mo. Isa yang makapangyarihang nilalang sa kagubatan. Sigurado ako na may masasamang mangyari roon kanila Mang Salve at darating ang mga ninyong buhay para sagipin ang kanilang mga tagapaniwala. Ang wika ng aking ina na isang manggagamot. Hindi raw masama ang mga ninyong buhay. Bagkus pa, ang mga ito ang paminsan-minsang tumutulong sa mga taong nagdadaos ng kapistahan ng ati-atian na nakapagbibigay sa kanila ng isang ritual o panalangin. Ang sabi pa ng aking ina, iba't ibang uri ang anyo ng mga ninyong buhay. Ang ilan sa kanila ay nagtatago at takot sa tao dahil sa bantang agawin ang banal nilang aklat na naglalaman ng mga karunungan at kapangyarihan na inaasam ng tao. Habang nagkukwento si inay, inihanda niya ang kwintas na bawang, lana at ang asin. Binigyan niya ako ng rosaryo at binilinan na huwag lalabas ng bahay. Hindi ko alam kung bakit. Basta na lang lumabas si nanay at nagmamadaling piyuntahan ang nakita kong liwanag. Dahil nababahala ko, kumuha ko ng itak at palihim na sinundan si inay. Kasalukuyan siyang naglalakad ng dahan-dahan patungo sa bahay ni Mang Salve. At ng oras na iyon, ramdam ko na ang positibong lagim sa paligid. Napakalakas ng aura na hindi basta-basta mararamdaman ordinaryong tao. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang mawala si inay sa paningin ko. Nakita ko sa malinaw sa unang pagkakataon ang nagliliwanag na pulang bata na nakasakay sa maliit na hayop.
May binabasa siya sa harap ng bahay ni Mang Salve. Hindi ko yun maintindihan. Pakiramdam ko, napakagaan ng kanyang mga binibitawang salita. Hanggang may sumisigaw sa bahay ni Mang Salve. Boses babae. Pinangambahan akong si inay ang sumisigaw. Kaya nawala sa isip ko ang maliit na nilalang sa labas. Dinaanan ko siya at nagling kinatok ang pintuan ni Mang Salve. Inay! 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 Buksan mo ang pinto! Sigaw ko. Maya-maya pa bumukas ang pintuan. Kasabay ng paghawak ni inay sa aking balikat mula sa likuran. Napaupo ako sa harap niya dahil sa pagkagulat at mula sa likuran niya, tanaw kong naglalaho ang ninyong buhay. Tulungan niyo ako! Sigaw ulit ng babae. Sa pagkakataon na yun, tumakbo si inay papasok sa loob. Naliwanagan ng paligid ng loob ng inilagay niya sa lamesa ang dala niyang lampara. Tanaw ko ang asawa ni Mang Salve na duguan habang matandang lalaki naman ay naglalaway sa harap nito. Saktong dating namin ni inay dahil nasaksihan namin kung paano naging aswang si Mang Salve. Napunit ang balat niya at halos mahubaran sa paglaki ng kanyang katawan. Hindi naman nagpadala sa takot si inay at mabilis niyang sinuot kay Mang Salve ang kwintas na bawang. Nagsindi siya ng kandila at nagsaboy ng asin sa daraanan nito. Halos umusok ang malapot na likido na lumalabas sa katawan ni Mang Salve. Kulay berde at itim ang lumilitaw na laway sa bibig niya. Hindi nagtagal, umungol ito ng napakalakas. Nagwala at nagpagulong-gulong sa sahig. Tumakas na kayo, Gero! Alalayan mo si Manang Zerbina. Bilisan mo! Sigaw ni inay habang pinaghampas ng sinukuang kahoy si Mang Salve. Agad ko namang inalalayan si Manang palabas ng kanilang bahay. Nang makita ko muli ang liwanag sa hindi kalayuan. Paika-ikang naglalakad si Manang Zerbina habang inalalayan ko siya papalayo sa kanilang tirahan. At dun sa dilim, napansin ko ang nakakatakot na figura ni Manang Zerbina. May pakpak siya at may mahabang buntot. Naitulak ko agad siya bago ako dumistansya papalayo. Aswang rin pala si Manang Zerbina. Nagbabagong anyo siya ng mga oras na iyon. Palinga-linga siya sa paligid nang makarinig ng kakaibang tunog mula sa papalapit na maliit na liwanag sa amin. Hindi ako pinangunahan ng takot. Bago pa lumitaw ang sungay niya, tinaga ko ang kanyang pakpak. Nakabibingi ang sigaw ni Manang Zerbina. Nang maputol ko ang kanan niyang pakpak, halos bumangga siya sa mga puno sa paligid habang lumalayo sa akin. At bago pa man siya makalayo, natanaw niya ang liwanag ng ninyong buhay. Tila napaluhod sa sakit si Manang Zerbina habang narinig ang malaanghel na tinig ng ninyong buhay. Takip na nga siyang lumalapit sa akin. Balak niya akong atakihin. Subalit bago pa siya makalapit, natanaw ko si Haram na papalapit sa kanya, dala ang itak. Tinaga niya si Manang sa balikat. Agad naman siyang naitulak ni Manang sa hindi kalayuan. Ilang saglit pa, naglitawan sa paligid ang mga kulisap na naging liwanag sa madilim naming kinalalagyan. Lumapit ako sa kinaroon ni Manang at tinangka siyang tagain sa leeg. Ilang ulit hanggang mapatay ko siya. Naglaho ang ninyong buhay na kanina lang ay nakangiting nakatingin sa akin. Halos mapaluhod ako sa pagod at takot habang pinagmamasdan ang katawang aswang ni Manang Zerbina. Nawala ng buhay sa lupa. Maya-maya pa, tumatakbong duguan si inay palabas sa bahay ni Mang Salve. Tanaw ko siyang umiiyak sa takot. Ilang saglit pa, itinayo ko ni Haram at sabay naming pinuntahan si inay. Halos gumagapang sa lupa si inay. Makalayo lang kay Mang Salve na malaas ang dila, galit na galit itong naglalakad palabas sa kanilang bahay.
Limang hakbang mula sa kinaroroonan ni Mang Salve nang lumitaw ang napakalaking puting lalaki. Albinong kapre? Ang wika ni Haram at nagkukumhawg na tumakbo para tulungan si inay. Takbo, Gero! Sigaw ni inay at inihagis kay Mang Salve ang hawak niyang asin. Nagsaboy siya nang nagsaboy ng asin at lana kay Mang Salve. Tumakas na kayo, Haram! Iligtas mo ang kapatid mo! Magmadali kayo! Ang wika ni inay kay Haram. Subalit matapang na hinarang ni Haram ang papalapit na si Mang Salve kay inay. Nakipagtos siya sa aswang gamit ang natitira niyang lakas. Agad naman akong tumakbo para tulungan si Haram. Pinaghampas ko ng itak ang likod ni Mang Salve habang sinasakal niya si Haram. Ilang saglit pa, nagawa ni inay ang makatayo. Sa pagkakataon na iyon, naitarak niya sa dibdib ni Mang Salve ang sinuko ang kahoy at tumagos hanggang likuran. Nabitawan ni Mang Salve si Haram na nag-aagaw hininga sa lupa at nahampas naman ako ni Mang Salve, dahilan kung bakit ako sumubsob sa lupa. Hindi nagtagal na numbalik ang anyo ni Mang Salve bilang tao. Nangihina ang katawan niya. Sumusuka siya ng dugo at halos hindi makagalaw sa kinalalagyan. Nilapitan ako ni inay. Niyakap niya kami ni Haram. Tanaw ko kung paano binitbit ng albinong kapre ang katawang lupa ni Manang Serbina at Mang Salve. Sabay-sabay sila naglaho nang marating ng kapre ang malaking puno. Biyernes kinabukasan, nang huling marinig ko ang tunog banal sa kagubatan. Naiwang pinagpala ang aming buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At magiging masamang karanasan ang mga alaala ni Mang Salve at Manang Serbina habang kami ay nabubuhay. Hanggang dito na lang po, Sir Sid, at maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Gero.